Joseph Lagman aka kayo Mag-Vlog, and welcome to my YouTube channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Pilipino ka, madiskarte ka. Pilipino kahit saan man panig ng mundo, mayroong negosyong nababagay at nakalaan sa'yo. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ang topic natin ngayon ay about feasibility study. May mga nagtatanong kasi sa akin, Sir, ano ba yung pwede namin i-feasibility study? Estudyante kami, meron na kaming feasibility subject, kaya lang naman problema kami, hindi namin alam kung ano yung feasibility study namin. May nagtanong din, pwede daw ba ang service business or service industry na i-feasibility study? Pwede raw ba ang milk tea or milk tea station? Ang masasabi ko lang, pwede po lahat ng negosyo na i-feasibility study. So, ganito po ang gagawin natin. I will first discuss ano yung meaning ng feasibility study. Sa Tagalog, ano ba yung feasibility study? Feasible ba ang business mo? Capable ba ang napili mong negosyo na i-implement? Ito yung mga bagay-bagay na dapat mong alamin. Sa feasibility study, meron tayong tinatawag na economic aspect. Sa economic aspect, mayroon bang demand? Ang negosyong napili mo, marami bang tumatangkilik nito? Ayan, ano? Dun sa technical aspect nito, titingnan mo naman kung ano yung mga kagamitan na kakailanganin mo at available ba ito. Kung masira yung machine na gagamitin mo para sa negosyo mo, may malapit bang magre-repair nito? And take into consideration yung pricing mo. Competitive ba yung pagpresyo mo? And lastly but not the least, ito mahalaga, strategic ba yung location na paglalagakan mo ng negosyo? Meaning, may traffic ba? Daanan ba ng tao? Strategic, yun siya. So, ito yung mga titingnan nyo dun sa paggawa nyo ng feasibility study. At para naman dun sa topic natin na ngayon, ano ba yung mga negosyo at topic at concept at subject na pwede nyong gawan ng feasibility study. Dadaan naman natin ito sa ating tool. Ang tool na gagamitin natin ngayon ay ang value chain analysis. Sa value chain, kaya sa tinawag na value chain, we add value to the product, no? Nagdadagdag ng kahalagahan dun sa produkto pagka dumating na siya at dumaan sa proseso. To give you a more explanation dito, halimbawa itong t-shirt. Itong t-shirt mayroong kwelyo, V-neck, saka round neck, tapos merong manggas, tapos meron yung sa body, both side, harapan, saka likod. Sa kada proseso nito, isang proseso yung paglagay ng collar, isang proseso rin yung paglagay ng manggas. So, sa kada proseso, explain ko kung ano ito, mayroong subsector. Doon sa kada proseso, mayroong subsector, ito yung pagkakabaybay. Isang proseso yung paglagay ng manggas, ang tawag natin doon subsector. Meron doong activity, no? Yun yung pananahi dito sa gilid, no? At sa kada subsector, merong activity at kada activity merong opportunity, no? Merong opportunity, ang dalawa yung opportunity yung di-discuss natin for employment. Opportunity, saka business opportunity o negosyo na oportunidad na pwede natin gawa ng feasibility study. Ito na yung i-discuss natin ngayon. Pagkuha at pagtukoy ng negosyo at ng concept at ng subject topic para sa feasibility study nyo. Tara po, pakinggan na natin at panoodin. Hi, let us now start. Umpisan na natin ang discussion natin sa value chain. It is a tool na gagamitin natin sa pagtukoy sa anumang topic, anong subject, anong negosyo ang kailangan mong feasibility study. No? Now, let us start. Ito yung value chain. Ang napili kong value chain is yung buko juice. No, yung nasa Tetra Pak. Ano ba yung mga pinagmulan ng proseso hanggang sa makarating sa merkado o sa mamimili yung buko juice na nasa Tetra Pak? Siyempre, nag-umpisa ang ating proseso sa lupa, farmland. Then, dun sa farmland, nagtanim ng coconut tree. Yan. After nagtanim ng coconut tree, siyempre, mamumunga na, lalaki, mamumunga, pwede nang i-harvest the coconut fruit, ano?
Pagka na-harvest natin yung coconut fruit, syempre, ang isusunod natin proseso, i-deliver sa merkado. Kailangan mo ng delivery truck. Then, dalawa yung susunod na subsector natin. It's either pumunta ka na sa market, fruit stand, or ibenta ng raw yung ating produkto, yung buko, or pumunta sa factory. No? Kung pupunta sa factory, nandun na yung processing. Processing ng raw materials to a finished product. Balik ako. Ang kada pagdadaanan na proseso ng ating buko juice sa Tetra Pak ay nahahanay-hanay, no? Ang pagkakahanay-hanay nito, ang tawag dito ay subsector. Yan, subsector po siya. So, ganito po yan. Sa kada subsector, meron po tayong mga activities. Kada subsector. Yan. Umpisahan natin yung activity, Meron tayong activity at kada activity po sa kada subsector na pagdadaanan ng proseso, meron tayong opportunity. Tandaan po natin, dito sa opportunity, nandito na po yung pwede nyo itapik sa inyong feasibility study. It's either employment or business or negosyo. No? Sa employment, parang ganito. Kung magtatrabaho ba ako sa... before po natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap tungkol sa feasibility study, meron po dyan subscribe button. Kaya hindi naman po, pakisubscribe po yung subscribe button. And like and share na rin po. Pakipindot na rin po yung bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Tara po, pagpatuloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. Sa malayong lugar, you have to take into consideration yung transportation. Ganito kalayo. At syempre, yung time spent dun sa pagbiyahe. Kasi aagawin ito dun sa time spent mo naman sa pamilya mo. So, employment. Pwede rin negosyo. Ano ba yung negosyo maaaring gawin? Or ano yung feasibility study? Ano yung topic? Ano yung subject? Pwede. Ganito, ang activities dito sa farmland. Ang activities, syempre, bago magtanim, lilinisin muna ang farm. Tapos, ang pangalawang activity, pagtatanim. Ang pangatlong activity, paglalagay ng fertilizer. Syempre, pagka nagtanim na, kailangan patabain mo yung lupa. Lagyan mo na siya ng fertilizers. At ang employment, katulad na sabi ko kanina, pwedeng opportunity, ang employment dito, maging farmer ka. Yung may-ari ng lupa, hindi naman marunong magtanim, pwede siyang mag-hire ng farmer para magtanim. Sa negosyo naman, nakita mo naman, dun sa lupa, dun sa farmland, dun sa baryo, maraming farmland na nagtatanim na ng buko, ng nyog. Ngayon, nakita mo ngayon, walang nagtitinda ng fertilizer or walang nagtitinda ng pesticides, para yung fertilizer para tumaba yung lupa, lumaki na mabilis yung buko, at yung pesticides para mamatay yung mga pestik, mga kulisap sa lupa. Yan siya. So nakita mo, makita mo opportunity dito sa farmland. It's an opportunity for you na magkaroon ng tindahan o store na nagtitinda ng fertilizers at pesticides. Okay ba yun? Yun ang pwede mong gawan ng feasibility study. It is only an example, yung sinabi ko, pero marami pa kayong may isip. It's only a guide. Sa pangalawa naman natin subsector, sa coconut tree, ang activity rito, syempre, pagtanggal ng damo. Yung pagtanggal ng damo dun sa lupain, kasi pagka hindi mo tinanggal yung damo, kakainin or kukunin yung sustansya ng lupa, ng damo. Pero kung tatanggalin mo yung damo doon, mas mabilis nalalaki yung buko mo. So, paglalagay ng fertilizers, pag-aalaga ng pananim. Siyempre, alagaan. Ang opportunity rito for employment, farmer ka, or lagay natin, farmer, and lagay natin kulang, caretaker. Pwede kang caretaker, pwede kang farmer, pwede kang employee may-ari ng lupa
kung saan ikaw ay farmer at the same time, ikaw ay caretaker. It's an opportunity again. Opportunity for that farmer caretaker. Kung may iba pa kayo maiisip, pwede. Ang negosyo dito, again, sell fertilizers. Or, since caretaker, para ka nang may employment dito, magkaroon ka ng agency, may mga tauhan ka na pwede i-employ, ikaw yung kukontakin ng may-ari ng lupa, ikaw yung magdi-deploy ng mga caretaker. So, pwede rito, magkaroon ka ng agency for caretakers. Well, ang susunod natin process, subsector, we have to harvest the coconut. The activities here, pag-harvest, siyempre, i-harvest yung coconut, Number 2, paghahanap ng buyer. Pagka na-harvest na yung coconut, siyempre, maghahanap ka na ng mamimili. Ang opportunity rito, dalawa uli, we have employment and sa negosyo or sa business. Sa employment, pwede, pagka na-harvest, wala kang lupa, wala kang coconut tree, pero meron kang skill. And this skill, yung pag-akyat sa buko, at ikaw yung mamimitas. Pwede ka doon, harvester. Or classifier. At pagka napitas na yung buko, meron siyang small, medium, large, ikaw yung magka-classify nun. So, you can be a classifier. Na pwede mo rin gawa ng feasibility study. Sa negosyo, pwede kang maging biyahero. No, nakita mo, marami napipitas na buko. Pagka marami napipitas na buko, syempre, ang kailangan, madala yung buko dun sa merkado, sa market, o dun sa mamimili. Ang pwede mong gawin, or pwede mong gawa ng feasibility study is, maging biyahero ka, or mangangalakal, no? So, nakita mo na to, okay ka na dito, no? Pwede mong gawa ng feasibility study dito. Ang susunod natin na subsector is delivery. Meron ka naman truck, no? Wala kang lupa, wala kang coconut tree, wala kang skill sa pag-akyat at pag-harvest ng coconut tree, pero meron kang delivery truck. Ano yung activity rito? Pag-transport. Transport mo mula dun sa farm to market, no? At pagbebenta ng buo, or nandun ka sa daan pa lang, kinapos ka sa budget, pwede mo na siyang ibenta ng buo. Ikaw na mismo magbenta. Ang opportunity rito for employment, pwedeng kargador, pwedeng driver. Yung kargador, syempre, yung buko na napitas, isasakay dun sa truck. Ngayon, pwede kang kargador. At syempre, meron kang truck, di ka na marunong mag-drive, pwedeng driver. Ikaw yung magdadrive ng truck mula dun sa farm hanggang dun sa market o kung saan man dadalhin. Ang negosyo dito, tracking or cargo. Yun siya. Tracking, no? Magkaroon ka na ng tracking service or tracking business. Ikaw na lang ikaw yung kukontakin ng mga negosyanteng farmer na magdadala ng produkto sa merkado. At nakita mo, no, canteen. Nakita mo dun sa place, sa pinagdadaanan ng mga nagtatracking o yung nagtatransport ng mga kalakal o yung mga mangangalakal, kita mo, oops, wala silang mahintuan, wala silang makainan para makapagpahinga, ganyan. Pwede kang magnegosyo ng canteen. So, this one, sa negosyo, sa tracking, or cargo, or canteen, pwede mong gawan ito ng feasibility study. Then, ito na. Yung subsector na to, ang susunod na subsector ay yung sa palengke na mismo, fruit stand, or dun sa factory. Dito sa fruit stand sa palengke, ang activity rito, sort by size. Or ibenta ng buo. Yung, di ba, may mga nagbebenta ng buo na sa fruit stand nila. Or process buko juice, no? Ito yung lalagay mo lang sa isang container, lalagyan ng asukal, yelo, buko juice na siya. Then, ito na. Ang employment opportunity, dun sa fruit stand, employment opportunity is tindera, maging tindera, mag-apply, mag-hire ng tindera. At ang negosyo dito, pagkaroon ka ng fruit stand or fruit vendor, dealer, pwede ka nang mag-vendor, magtinda talaga ng buko, or maging dealer ka. Sa'yo namang gagaling, ikaw na yung magdi-distribute sa iba-ibang mamimili. Ito na. Malapit na tayo, no? Nandun na tayo sa dulo. Subsector. Ito na yung dulo natin bago dumating talaga sa merkado. Ang activity dito, factory, no? Sa factory, ang pwede rito activity, processing of raw materials to finished products. Ito na yung buko juice in Tetra Pak. So, doon na yung processing nun. Raw materials, raw siya na buko, ilalagay, ipaprocess, maraming pagdadaan ng proseso.
until mailagay sa Tetra Pak at mabili sa merkado, sa grocery or sa market kung saan man tindahan. Ang opportunity dito for employment, pagka may factory, pwedeng sales lady, kasi nga dun sa factory, meron mga agent, no, mga ahente na nandun, na pwede magbenta, pwede rin bagger, syempre, ilalagay na dun sa factory, ilalagay sa kahon, pwede silang bagger. Ang negosyo rito na pwede, kung meron factory, ang negosyo rito, nakita mo, maraming napoproduce na Tetra Pak, maraming buko juice na napoproduce. Siguro pwede kung magkaroon ng grocery o tindahan or ano man, pwede kung maging dealer ng buko juice na ito. Then, na-explain na natin, at ang gusto ko lang iparating sa inyo, hindi mahirap ang paghahanap ng topic sa feasibility study. Lahat mo ng negosyo, lahat ng pwedeng maganap na negosyo at pwede niyong pagkakitaan. Maliit na bagay man yan o malaki, pwede niyong i-feasibility study. Ito pong diniscuss natin ay ang pagpili ng i-feasibility study niyo, no? Tandaan lang po natin, sa kada subsector, merong activity, sa kada activity po, merong opportunity, at kada opportunity, merong pwedeng gawin feasibility study. It's either employment or business o negosyo. Pwede yan. Hi, we're about to finish our discussion on feasibility study. Baka po hindi ko po kayo pag-subscribe. Alam ko lang po, paki-subscribe naman po, like and share, and click on the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Tara po, pagpatuloy na natin ang ating discussion on feasibility study. Ngayon po, natapos na po natin. I hope you understand these things at meron kayong naintindihan, at kung meron pa kayong hindi naunawaan, kindly lang po, ilagay niyo, magtanong kayo, and sisikapin ko pong sagutin ito. Shoutout ko lang, may nagtanong po kasi sa atin itong mga ito. Sila po ay marami-rami, no? Sila'y 6 na katao. Shoutout ko lang kay Beverly Betania, kay Robert, Paul Robert A. Gilongos, kay James Lau, kay Christine Sabanate, kay Mark Ansel Varde Pedja, at kay Princess Disa. Ngayon po, tapos na po ang ating vlog, ang ating pag-uusap. It's time to leave you with a quote, no? Ang quote po natin for today is 2 Corinthians 5 verse 7. I will walk by faith even when I cannot see. Ito po si Kayo Manggi Vlog. Lagi po natin tandaan, Pilipino ka, madiskarte ka. Pilipino, kahit saan man panig ng mundo, mayroong negosyong nababagay sa iyo at mayroong negosyong nakalaan para sa iyo. Hanggang sa muli po, paalam!